Magandang gabi po sa inyong lahat. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya. Ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay nasa isang karanasan ng isang pandemya. Halina't sama-sama po natin ihanda ang ating mga sarili, ang ating puso't kalooban, at ating pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayon na patutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa maraming pagkakataon po, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakilala sa iba't ibang pamamaraan. Mga nagdaang araw po, nagpakilala si Jesus bilang mabuting pastol at tayo po ang kanyang mga tupa, ang kawan na kanyang pinapastol. Napakinggan din po natin nang sabihin ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. At ipinahayag sa atin kung paano natin nararanasan ang katotohanan ng pagiging daan, katotohanan at buhay ng ating Panginoong Hesus. At sa araw na ito, mayroon na namang panibagong pagpapakilala na pagsusumikapan nating pagnilayan. At ano po ito? Si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Alam po niyo sa tuwing pinakikinggan ko yung ganitong klaseng mga pagpapakilala ni Jesus, naiisip ko, ganoon tayo kalapit sa Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ng ating pastol. Nalagaan tayo, minamalasakitan tayo. Si Jesus ang daan. Gusto kasi niyang tahakin natin ang tamang daan ng buhay. Huwag tayong maligaw, huwag tayong mapahama. Katotohanan na kasama natin ang Diyos, kasama natin siya. Buhay na nakaugnay sa Panginoon. Buhay na bukas at may kahandaan na sumunod sa kalooban ng ating Ama sa langit, gaya ng ginanap ni Jesus. At ngayon, siya ang puno ng ubas, tayo naman ang mga sanga. At dito po makikita natin paano tayo lalago. Kapag tayo ay nakaugnay sa pinakapuno, makikita natin kung paano tayo namumunga ng sagana. At pag sinabing tayo lumalago at namumunga ng sagana, ibig sabihin, maraming mga mabubuting nangyayari at positibong bagay na nagaganap sa buhay natin. Din po bang bilang isang tao, nakikita natin kung paano tayo binabago at hinuhubog ng ating ugnayan kay Jesus. At kung paano niya tayo hinuhubog sa maraming pamamaraan. Kaya ako napakahalaga mga kapatid na lagi nating babalikan ito. Paano po natin mapapanatili yung ugnayan natin kay Jesus? Siyempre po, lagi namang pangunahin, lagi po tayong dumulog sa Kanya, lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Dasal po tayo palagi, pagising pala sa umaga, sa kung anong gagawin natin, kung tayo babiyahe, kung tayo kakain, kung tayo mayroong pagdedesisyonan sa buhay natin, lagi nating balikan ang katotohanan, may kaugnayan tayo sa Diyos. May direkta tayong ugnayan sa Panginoon Jesus. At bakit po natin kailangan na pagdasalan ng maraming bagay sa buhay natin sapagkat kapag tayo nagdadasal, nagiging pagkakataon ito upang gabayan tayo ng banal na Espiritu
upang maramdaman at maranasan natin ano ba ang nais ng Diyos na ganapin. Siyempre po, may mga tunggalian na nangyayari sa kalooban natin. Yung gusto natin, sa pagitan ng gusto natin at sa gusto ng Panginoon. Pag lumalapit po tayo sa Diyos, siyempre alam natin, higit na nakababatid ang Panginoon ng mabuti para sa atin. Kaya kapag may mga ganong klaseng pagkilos, may mga pagpapanibago at paglago na nangyayari sa atin. Natin pwedeng sabihin na tayo lumalago sa pananampalataya kung palagi tayong alipin ang ating sarili. Ang paglago sa pananampalataya ay ang patuloy na pag-aalay at pag-aangad para sa kabutihan ng mga tao sa paligid natin. Kalawa, magagawa po natin na lumago sa larangan ng ating ugnayan kay Jesus kung sinisikap nating isabuhay kung ano ang mga bagay na pinag-aanyaya niya sa atin. At ano po yung mga bagay na pinag-aanyaya sa atin ng Diyos? Siyempre, pangunahin na po yung magmahal tayo. Kaya po kapag tayo ay namumuhay sa alab ng pag-ibig, napakarami pong paglagong mangyayari sa buhay natin. Napakarami pong mga pagbabago at positibong pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo magiging makasarili, mag-iisip tayo para sa kabutihan ng iba. At kung anong grasyang meron tayo, yun yung magagawa natin na laging ibahagi sa mga taong nasa paligid natin. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, ang ugnayan natin kay Jesus ay isang ugnayang napakalapit. Malapit po tayo sa Kanya. Kaya kapag nagagawa natin na mamuhay sa Kanyang mga turo at aral, ang dami pong mababago sa ating prinsipyo sa buhay. Makaka-impluwensya pa po tayo ng ibang tao. At magagawa pa po natin na hikayatin lalo na ang kapwa natin sa Diyos na sinasampalatayanan natin kasi mamangha sila. Ang galing naman ng Diyos na kinikilala ng taong ito. Tunay niyang isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag po tayo nanatiling alipin ang ating mga sarili, yan ang pagkakataon na unti-unti din natin nagagawang ibaon ang ating mga sarili sa katotohanan na ang ipinaglalaban natin ay hindi na ang kalooban ng Diyos, kundi ang sarili na lamang natin. Kaya tingnan niyo po, ang isang tao pong makasarili, hirap na hirap pong magmahal. Bakit? Kasi hirap din siya magbigay ng sarili. Kaya po mga kapatid, ngayong si Jesus ay nagpapakilala sa atin bilang puno ng ubas at tayo bilang mga sama. Sana lagi tayong umugnay sa Kanya. Ang ugnayan po sa atin sa Panginoon, hindi kailanman na hindi mapuputo. Kaya sikapin po natin na lumago at laging dumulog at lumapit sa Kanya at mula sa paglapit natin sa Kanya ay maisabuhay ito. Mga kapatid, sa gabing ito, sasamahan po tayo ng isang kapatid natin sa pananampalataya upang magbahagi din ng kanyang karanasan, pananampalataya. Siya po ay walang iba kundi si Sister Ellen Lipad. Isa po siyang miyembro ng Couples for Christ. At kasalukuyan din pong nakikilakbay sa atin sa ating online page sharing sa maraming pagkakataon. Tawagan po natin siya. Nakikilakbay sa atin. Hello, Father. Hello, Ate Ellen. Hello. Hello po. Good evening po, Father. Magandang gabi po, Ate Ellen, at maraming salamat po at inyo pong tinanggap ang aming paanyaya para maging bahagi ng ating online page sharing ngayong gabi. Oo. Ate Ellen, Salamat din po sa pwede tiwala. pakilala po kayo sa Hello, mga... Father. Pakilala po kayo Hello, sa... Ate Ellen. Wait lang po. Nagkakaproblema po tayo sa sounds. Ayan.
Ate Ellen, good evening ulit. Po, Sorry po, Father. nagka-problema lang po kami sa connection. Ate Ellen, Okay po. maraming salamat po at tinanggap niyo ang aming paanyaya ngayong gabi na maging bahagi ng online faith sharing natin. Salamat din po sa tiwala. Ate Ellen, pakilala po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Okay po. Good evening po sa lahat ng nakikinig at nanonood dito po sa online faith sharing. Ako po si Sister Ellen Lipat, married from Bacoor, Cavite po. Kami ng aking husband ay member po Couples for Christ Community na staff po ng Sector 1 dito po sa Cavite. Hawak po namin ang chapter 2 cluster age 22 early and May. Hello, Ate Ellen? Hello? Mukhang nawawala. Ayan. Yeah. Hello, Ate Ellen? Ayan. Naririnig niyo po Yes, ako? Father. Okay, sige po. Opo, naririnig ko po kayo. Ate Ellen, kamusta po kayo sa sitwasyon natin ngayon? Paano po kayo nabubuhay bilang isang pamilya? Siyempre po, kilala ko po kayo ni Kuya na aktibong-aktibo sa Couples for Christ, no? At ngayon po, ang sitwasyon ay nagdadala sa atin para manatili lang sa bahay natin. At syempre, alam ko, isang magandang pagkakataon nito para din makasama ninyo ang inyong pamilya. Sige po, pangari po kayo magbahagi. Okay po. Bali, actually, Father, hindi naman po mahirap sa isang katulad ko as a housewife na magstay po sa bahay ng ilang araw, ilang linggo. Yung pong marami naman po kasi na magagawa sa bahay at wala naman po kaming kasambahay. Yung pong aming pinagkakalibangang munting negosyo, hininto po muna namin for the meantime para iwas po sa madalas na paglabas-labas at baka po magkasakit. Sa family po, mas masaya po ngayon, Father, kasi po kumpleto ang pamilya sa buong maghapon. Sama-sama po kaming kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Kasi po maaga rin pong gumigising ang mga anak namin. Kaya wala po akong choice kundi magluto ng breakfast. Pero masaya naman po ako sa gaon. Mas marami po ngayon yung kwentuhan, tawanan. Sama-sama po kaming nagsisimba online. Nagdadasal po ng rosary sa gabi. Yung pong pagsisimba, Father, kami po ni Romel, bago po mag-March, nag-usap po kami na by March 1, magsisimba na po kami araw-araw. So pag umaalis po yung mga bata sa umaga, papasok, kami po aalis na rin at magsisimba po kami. Kaso ng lockdown, dito na lang po kami sa bahay nagsisimba at pupunti naman po, nakasama pa po namin yung mga bata. Sa pag-rosary naman po, din po kasi every Sunday night lang po kami nagro-rosary. Pero since last year po hanggang ngayon, bali almost 2 years po, araw-araw na po kami nagdasal ng rosary. Sa amin po ng mga community fathers, since bawal na po yung mga mass gatherings, marami pong mga activities ang couples. Awa po ng Diyos, nagtutuloy-tuloy naman po yung aming tinatawag na household prayer meeting. Yun po yung before na umiikot po sa bawat tahanan, nagtitipon-tipon po kami, nagpapasalamat, nagbibigay nagpupuri po sa Diyos. Ngayon po, online na lang po namin siya ginagawa. Bali, meron pong topic na nagmula sa mga leaders. At yung pong topic na yun, doon po kami nagkakaroon ng mga sharing. Aming pong mga saloobin, aming pong mga pananaw, mga experience. At nakakatuwa po dahil nagkakaroon po kami ng mga enlightenment pa rin. Kami po ay nai-inspired sa mga naririnig po namin mga kwento ng aming pong mga kapatid sa aming pong mga household groups. Bali, sa ganun pong paraan, patuloy pa rin po kaming lumalago spiritually. Ma-share ko lang po sa inyo,
siguro mga 2 or 3 weeks ago, sa chapter po namin, napag-usapan po namin na baka po may mga kapatid na kami na nangangailangan or kinakapos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So kami po sa core, nag-usap-usap po kami na hihingi po kami ng tulong, voluntary po sa mga may gusto or may kakayanan na makapagbigay. At yung pong awa po ng Diyos, nakalikom po kami ng sapat na halaga, naibili po namin yun ng bigas at ng mga delata. So nakabuo po kami ng 70 relief packs po, na ang laman po ay 5 kilong bigas at saka po mga delatang corn tuna, corn beef, luncheon meat, po mga noodles. Tuwan-tuwa naman po yung aming pong mga kapatid na nabigyan. Pati po kami na nakapag-abot po ng financing. Lahat po naman kami tumanggap, pati po yung mga inactive na, ganon. So, salamat sa Diyos na pinadali pa rin po niya yung kanyang provision, pinadama pa rin po niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kalinga sa bawat isa po sa amin. At pati na rin po kami nasa core, pinadama po namin sa kanila na andito pa rin po kami, sama-sama po tayo, hinaharap ang sa tulong at awan. Sabi nung natanggap po namin relief packet po namin siya ginamit, hinati pa po namin siya sa dalawa, para sa dalawang pamilya na pwede po namin bigyan, na hindi pa po namin sino. Sabi ko, ipipray natin kung sino yung gusto ni Lord na pagbigyan natin ito. So, awa po ng Diyos, yung isa po na ibigay namin na last week. And then yung isa po kanina, makwento ko lang po na may naglako ng alimasag. Pag buhay, wala po akong area pala na maibibigay sa kanya. Wala po akong ipangbabayad sa kanya. So naisip ko, yun na lang pong relief pack na natitira ng isa na itinabi namin. Tinanong ko siya, lumabas ako kung okay lang sa kanya. At true enough po, okay po sa kanya. At tuwang-tuwa naman po siya kasi sabi po niya sa akin, nung tinitimbang niya yung binibili ko, tinanong ko siya kung taga saan siya, kung saan galing yung binibenta niya. Sabi niya nga po, talagang kailangan at wala na po sila halos na makain. Buntis pa po siya at dala-dala niya yung anak niyang batang lalaki po, ganun. So nakakatuwa po. Alam ko na siguro itinuro po ako ng Diyos kanya, naghintay po ng ilang araw yung goods na yon at para po pala sa kanila, kasi hindi ko po nakikitang dumadaan yun dito sa pwede ko po nakikita naglalako. So, yun po, Father. Nakakatuwa pong kahit po sa maliit na paraan, sa ganitong limitadong sitwasyon, nakakagawa ka ng kabutihan. Salamat po, Ate Ellen, sa inyong napaka-makabuluhang pagbabahagi. Nakakatuwang isipin na, syempre, bilang isang member ng Couples for Christ, isa sa pangunahing layunin o apostolate ay yung pag-agapay, lalo na po sa buhay ng mag-asawa, ng pamilya, pagbabalik tanaw sa kahalagahan ng ugnayan sa pamilya. At hindi lamang doon natatapos yun. Actually, pag nakikita ko po yung mga post nyo sa Facebook, kung paano, meron kayong mga online households, no? Nagagawa nyo pa rin yung ganong klaseng communication, yung ganong klaseng pagbubuo ng ugnayan, lalo na po sa mga kasamahan niyo po sa Couples for Christ. At syempre, ang mahalaga sa lahat, Ate Ellen, na naibahagi niyo rin po sa amin ngayong gabi. Yung wag lang tayong manatili sa karanasan na nandun lang tayo sa family natin o sa karanasan ng pag-Bible sharing at pag-household, kundi yung karanasan ng pamilya, karanasan ng community ay umuwi sa buhay at sa pagsasabuhay. At yun nga po yung huling bahagi ng inyong sharing, yung pagbibigay nyo ng tulong, pagmamalasakitan, pagtutulungan, at syempre po yung pag-iisip syempre para sa kabutihan ng iba. Nakakatuwa po, Ate Ellen, kasi halimbawa ngayon pong gabi, mga kapatid, sa mga nakikilakbay po sa amin ni Ate Ellen, pinagdinilayan po natin paano ba tayo lumalago sa larangan ng ugnayan natin sa Diyos. Papakilala si Jesus sa atin bilang puno ng ubas, tayo ang mga sanga.
So, ibig sabihin kung ang Diyos na ating kasakasama, kung ang Diyos na kung saan meron tayong malalim na ugnayan, ay nasa sa atin na tayo nakauugnay sa Kanya, ang hinahangad niya ay yung mga bagay din na hinahangad natin. Halimbawa, kung paano siya naghahangad ng kabutihan at maraming biyaya para sa bawat isa sa atin, nagagawa din natin maging biyaya sa kapwa natin. Kung araw-araw nararamdaman natin nag-aalay ang Diyos sa sarili niya para sa atin, hindi magawa din natin mag-alay ng sarili natin kung naman sa kapwa natin. At kung natin makikita, unti-unti nagiging makabuluhan ng buhay, di po ba, Ate Ellen? Yung bang, kahit na tayo po ay nasa ganitong klaseng pandemya, hindi po ito dapat na maging hadlang para tayo ay makagawa ng nais ng Diyos para sa atin. Dahil syempre paniniwala tayo sa ating pananampalataya na kapag ang kalooban ng Diyos ang sinunod natin, siya rin ang magbibigay ng biyaya para magampanan natin ito. Kaya nga nakakatuwang isipin, halimbawa po, ngayon po Ate Ellen, may post po ako sa ating A Journey to Faith na Facebook group kung saan po ipinalalabas itong ating online faith sharing. Sabi ko, good news kasi para na tayong isang network, no? At ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, sa mga susunod na araw, hindi lang po ako ang makikilakbay sa inyo. Meron na po tayong iba't ibang mga programa dito sa Facebook group natin. Wow. Meron po tayong mga Congrats po. Salamat po. No? At ito po ay bunga ng ating sama-samang pagtutulungan. Salamat, Ate Ellen. Meron po tayong mga kapatid na mag-share sa atin about sa kwento ng mga frontliners. Meron po tayong mga kasamahan na seminarista na magbabahagi sa atin patungkol naman po sa mga pagninilay, sa mga salita ng Diyos araw-araw. Meron po magbabahagi ng kanilang talento, ng kanilang kakayahan. Meron naman po gagabay sa atin sa larangan ng tinatawag na Via Lucis o daan patungo sa liwanag. Kung may Via Crucis, meron din pong Via Lucis kapag panahon ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Meron din magbabahagi sa atin ng mga work of art, no? Yung mga ginuguhit niya at kung paano yung nagiging bahagi ng pagninilay niya. Kaya po nakakatuwang isipin kasi sabi ko nga, kalooban ng Diyos na tayo mamuhay sa ganitong klaseng pamamaraan ng pakikilakbay sa bawat isa. Kasi tumataas ang bilang ng mga kasama natin dito sa ating Facebook group. Ito ay patunay na kasama natin ng Diyos sa ginagawa natin ito. At salamat sa Diyos kasi ang dami niyang ginagawang instrumento upang magkaroon ng katuparan ng ganitong klaseng na adikain at gawain. Kahit napakalimitado po ng kakayahan na mayroon kami, kulang minsan sa mga kagamitan, pero pinagpapasa Diyos po natin kung ano po yung kaya natin, edi ibigay natin sa abot ng ating makakaya. Ate Ellen, sa pagkakataon po ito ay babasahin ko po yung mga pagninilay. Siyempre kilalanin din po natin na kasama natin ngayon sa ating online faith sharing. Kasama po natin ngayon si Ate Julie Big, si Dane, Ate Angie, no? si Ma'am Marilyn, no? Conde, kasama natin. Si Stephen, na isang seminarista, at si Jeric, seminarista din po. Isa din po sa mga contributors ng ating Facebook group. Si Ate Chanteline Aquino, Ate Early Raqueño, at Ate Cathy Soriano mula sa Rosario, Cavite. Salamat po sa inyo. Si Thea Patricio, Eloisa Manalo, Renalida Ancheta, Fiel Marlo Montanos, Leia Arroyo, Ami Canonisado, Early Raqueño, si Nanay RC Agbing ay kasama din natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pakikilakbay. Ngayon din si Ate Malu Adante mula sa Imus, si Juliet C, Maridel Encarnacion, Ate Madel, si Cristina Almodiel, kasama din natin, Kuya Ding Cruz, Mananang, si Ethan Sario, si Father Jun Perez ay nakikisama din sa atin at nakikilakbay sa online page sharing ito. Salamat Father sa suporta. Ate Mary Ann Villar, nasa Rosario, Elijah Bidalion, Glenn Promises Pian, mga seminarista po natin ay nakikinig at nakikilakbay. Salamat sa inyo brothers. Si Ate Lorna Lanyog mula sa Naik ay nakikilakbay din. Sabi po ni Glenn Pian, seminarista, magandang gabi po Padre, Ate Ellen. Happy Feast Day po ng Birhen ng Fatima. Happy Feast Day din sa iyo, Glenn. No? Good evening din po.
Kasama din po natin Ate Ellen, si Ate Chanda Beho, Ate Emma Arboso, at si Ate Ligaya Tokayaw, Ate Priscilla Rodriguez mula sa Naikabite, nandito din. Ate LD Gadin, nandito po sa St. James. Ate Belgus na Imus Cathedral, Bayan Duma. Si Marco Dalma, Ate LD Gadin, nabanggit ko kanina. Sabi po ni Dane Traso, good evening po Father Randy and Ate Ellen, Tita Ellen. Thank you po sa pagbabahagi at pagbibigay inspirasyon po. Huwag daw po kayo kabahan, sabi ni Rose Ann. Regard po kina Tito Omer, Rose Ann and Angelo. Miss ko na po ang bibingka nyo. See you soon. Kilala niyo po si Dane? Yes po. Classmate po siya ng eldest namin. Si Dane po isang kabataan naglilingkod sa San Lorenzo Parish. Diba? Opo, si Vanessa. Minsan po na-interview ko din po si Dane. Okay po. Thank you, Vanessa. Kasama din natin si Ate Alma mula sa Molino, Pag-asa, Ate Maylita Niagras, si Ate Percy Villarreal, si Ate Shirley Lu, kasama din natin. Good evening Ate Shirley Lu dyan sa US. Ate Sandra Leopando, kasama din natin. Si Ate Maylita Niagras ay bumabati rin sa atin. Pagpalang gabi po sa lahat ng nakasubaybay at kalakbay. Ingat po tayong lahat. Ang Panginoon pong ating lakas at tibay. Salamat po doon Ate Maylita. Si Brother Ross Layugan, seminarista din po at isa sa mga contributors natin dito po sa ating Journey to Faith Network. Si Ate Connie Cadro at syempre si Tita Franchi Perez mula sa Binakayan. Happy Fiesta po sa inyo dyan sa Binakayan. May mga parokya po tayo nagdiriwang ng kapistahan ngayon. Ang parokya ng Panabira ng Fatima sa Anabuan, Imus Cavite, Anabuto, Imus Cavite, sa Salitran po, Dasmariñas, Soldiers Hills ay nagdiriwang din po ng kapistahan, syempre po sa Binakayan, Cavite, Kawit Cavite, no? Kung saan ang patrona po ay Panabira ng Fatima. So, ngayon po, kanina, meron po akong ipinost na gabay bahaginan natin yung ating pong magiging matter para sa sharing natin ngayong gabi. No? At may mga nag-post din po ng kanilang mga pagbabahagi. At hayaan po ninyo ako na basahin po sa inyo ang ilang mga pagninilay ng ating mga kapatid. Ang tanong po na binitawan ko kanina dito po sa ating Facebook group na pinost ko po, anong mga paglago ang naganap sa iyong buhay, bunga ng iyong pananampalataya sa Diyos, na may kaugnayan po sa Ebanghelyo natin sa araw na ito. Sabi po ni Brother Ivan Joseph de Guzman, sa pong seminarista, ang patuloy po na maging bukas sa pagkilos ng Diyos sa aking buhay at maging laging positibo sa pagtingin sa bawat paanyaya po ng Diyos na mabuhay sa pananalangin, sa pag-asa at pag-ibig. Gayon din ang patuloy na humingi ng makainang paggabay ng mahal na Birhen. No? Amen. Yung pagiging bukas sa pagkilos ng Diyos. Wala naman po pagkakataon na hindi kumilos ng Diyos sa buhay natin. Pero kung magkakaroon po tayo palagi ng kakayahan na umugnay sa Kanya, di lagi po natin makikita ang pagkilos ng Diyos. Tayo nagdarasal, nagdinilay sa mga salita Niya, siyempre kapag isinasabuhay natin ito. Salamat, Ivan. Sabi ni Ate Edith De Luz, no? Sama ko po siya sa Blessings Bake Shop, no? Isa po sa mga namamahala doon. Tumatag po ako sa mga pagsubok ng buhay. Amen! No? Tumatag sa mga pagsubok ng buhay. Para bagang siguro po isa sa mga matitingkad na karanasan ng mga tao ngayon, ang bawat isa sa atin, dulot ng ating pananampalataya ay yung sa kabila ng ganitong klaseng pagsubok na ating pinagdadaanan, alam natin makakaya natin ito. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Nakaugnay pala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Basta't manalig, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Salamat Ate Edith. Sabi po ni Thea Patricio, patuloy po na maging positibo, no? Kagaya po ng nabanggit ni Brother Ivan. Si Jessica Anit, marami po ang natuto akong iwanan yung mga bagay na maling gawain na nakasasagabal at nakasisira ng imahe ng ating simbahan bilang isang lingkod. Nagawa ko rin magkaroon ng pagpipigil ng bugso ng galit sa tuwing nakakaranas ako ng mga pagsubok na minsang dumaraan sa ating buhay bilang isang mahinang tao dulot ng mga personal na problema. Nagagawa ko
po ang pagkakaroon ng pagtitiis at sakripisyo na gawin ng tama kahit na minsan ako ay nasasaktan sa bagay na ang pinaglalaban ko ang tama, ngunit meron hindi ako maunawaan. Sa madaling salita, ay sinisikap kong huwag ako pagharian ng kadiliman sa puso. Ganda po na. Yung bang ang buhay natin, hindi tayo alipin ng kadiliman. Tayo ay dapat na maging tagapagpahayag at laging tumingin sa liwanag ni Kristo. Yung ating pong buhay ay lalago kung tayo po ay nasa liwanag. Kung tayo po ay nananatili sa kadiliman, bunga ng kasalanan, bunga ng pagkamakasarili, pagmamayabang at pagmamataas, talaga po mananatili lang po tayo sa sarili natin. Hindi po tayo lalago sa maraming pagkakataon sa buhay natin. Yung parang hirap po mabuhay ng ang tuon ay sarili lang. Siyempre po may mga pangangailangan tayong personal, pero tatandaan po natin na bahagi ng ating paghahangad ng kabutihan para sa sarili natin ay ang paghahangad din ng mabuti sa kapwa natin. Salamat Ate Jessica Ani. Sabi po ni Ate Ligaya Tokhayaw, ang paglago sa aking buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos, ako'y naging mahinahon sa pagharap ng mga suliranin. Kasi dati nag-worry ako sa mga bagay na hindi pa dumarating. Halimbawa sa mga gastusin, parang ngayon pa lang pinoproblema ko na ang bukas. Pero nang maging matatagang pananampalataya ako, naalis na ang worry. Sinasabi ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Laging positive na lagi. So nagkakaroon ako ng control sa sarili, lalo na sa mga anak, naiiwasan ng magalit, naging maunawain sa kapwa, at natutong magpakumbaba. Ganda po ng ganong klaseng paglago, yung bang kahinahunan. Kasi po kung minsan talaga kapag nalilimutan natin ang ugnayan natin sa Diyos, yung bugso ng damdamin natin, talagang kumbaga sa bulkan, biglang sumasabog. Pero kung nararamdaman natin na may mga bagay tayo magagawa na hindi na batay sa nais ng Panginoon sa atin, edi minahon tayo sumandali, magnilay, manahimik, tingnan natin, makakabuti ba yung gagawin natin o hindi. Sa ganung bagay, nakikita natin kung paano tayo lumalago bilang Kristiyano, bilang tao. Salamat po Ate Ligaya. Si Tatay Rosendo Franco, isa pong lay minister sa Our Lady of Fatima, malingit po siya nakakasama doon sa kanilang chapel pag nagmimisa ako sa kanila. Alam ko nag-birthday po kayo, nito lang kahapon, noong nakaraang araw, belated happy birthday tayo. Ngayon din na Paris, dati nakulang ang oras sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Mas malawak na ngayon ang pangunawa ko sa lahat ng tao, na ang lahat ng tao ay pinanganak na maraming kakulangan, kapintasan at makasalanan. Ngunit dumadaan man may pagsubok sa problema at pagsubok sa problema at mga problema, may Diyos na handang tumulong sa sino mang tunay na nangangailangan sa Kanya, no? Sa tulong niya. Salamat po Tatay Rosendo. Yun bang makita natin at talagang may pangangailangan tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya buhay na ito kung tayo lang. Mayabang at mapagmataas ang isang tao na magsasabi na kaya ko ang buhay ko sa ganang kakayahan. Ang buhay natin ay palagi nakaugnay sa Diyos. Kaya para makita natin ang saysay, kabuluhan at paglago sa buhay na ito, marapat lang na tayo ay laging dumulog sa Kanya. Sabi po ni Ate Evangeline Henova, ang pananampalataya po ay lalong lumawig at mas tumatag. At nalalampasan po ang mga pagsubok sa buhay na kahit po matindi ang pagsubok ay nasa solusyonan ng maayos. Mas lalong naging close sa pamilya at pakikipagkapwa-tao. Pananampalataya po natin laging magtutulak sa atin patungo sa ugnayan at pagbubuklod. Diba yung kung tayo may malalim na ugnayan sa Diyos, meron tayong pagpapahalaga sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sa mga taong nasa paligid natin. Eh, ang pagbubuklod ng pamilya ay larawan ng isang buhay na pananampalataya. Ang pananahan ng Diyos sa buhay ng isang pamilya ay dapat palagi po nating papagkalangin. Para po sa ganitong mga mapanghamong sandali, manatili po tayong may kaisahan ng puso't kalooban. Salamat po, Ate Evangeline Henova. Sabi po ni Ate Maylene Tanyagras, ang paglago po sa aking buhay, bunga ng aking pananampalataya, unang-una po sa aking sarili, dahil dati po okay lang yung nakakasimba po ako pag Sunday at sa mga may pagdiriwang ng mga kapistahan ng mga banal. Ngayon po, hindi ako nakukontento na ganun lang.
Nung di pa po ako nagkaka-pandemic, mas malimit ako nakaka-attend ng misa, nobinaryo at iba't ibang gawain pang simbahan. Sumapi po ako sa mga organisasyong pangsimbahan din po kagaya ng lay minister of the word at katekista din po. Sa ganito rin po nababahagi ko rin sa iba para nakapagbabahagi rin ako sa iba para may kayat silang makapagsimba at magdasal ng Santo Rosario. Pati sa aking mga anak at sa aking kabiyak na dati di po siya nagsisimba. Ngayon po kahit nasa ibayong dagat siya pa po nagpapaalala sa amin kung nakasimba na kami. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa gayong pinagkakaloob niyang biyaya. Mapagpalang gabi po sa lahat. Salamat po Ate Maylene Tanyagras. Nakakatuwa pong isipin na dati yung bang akala natin hanggang dito lang tayo. Sapat na yung pagsisimba, sapat na yung nagdadasal ka, sapat na yung mababasa mo yung salita ng Diyos. Pero yun po pala, halos 50% pa lang ng ating pagsasabuhay sa ating ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Yung another 50% ay nag-aanyaya sa atin para gumawa, para magmalasakit, para makipagtulungan. No? At yun po napakagandang witnessing. Yun bang nakikita natin, ito pala ang kapalit ng aking malalim na ugnayan sa Panginoon. Papansin niyo po, kapag po yung ating mga hinahangad, ginagawa at ninanais na bigyang katuparan sa buhay natin ay nakaugnay sa Diyos. Paraan po ng pagsasalita natin, paraan po ng pakikitungo natin, mga prinsipyo po natin, nagpapamalas na talagang ang lahat ng mga bagay na hinahangad natin ay kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Walang-wala para sa makasariling paghahangad. Salamat po sa lahat ng mga nagbahagi, no? Sa totoo lang po, gustuhin ko mang basahin lahat ng mga pagbabahagi ito ay limitado po ang aking oras. Pero sana po mga kapatid, yung mga nakikita po natin dito mga pagbabahagi ay magawa din nating mabasa. Hindi lang po ito nakatadhana para basahin through this Facebook Live program, kundi para po sa bawat isa sa atin na miyembro ng ating pong A Journey to Faith Network group na ito. Maganda po yung mga pagninilay din ng iba, pero dahil nga po sa kakulangan, inihahabilin ko po sa inyo ang pagbabasa sa mga bagay nito. Sinisikap ko po basahin lahat. Pag nakita nyo po yung like sign, ibig sabihin, nadaanan ko po sa aking mga pagninilay at pananalangin ng inyong pong pagninilay. Salamat po at huwag po kayong magsawa na mag-post ng inyong pananampalataya. Magpapahayag ng inyong pagninilay sa pananampalataya. Balikan po natin si Ate Ellen. Ellen? Hello? Yes po, Father. Ellen? Yes po. Okay po, Father. Narinig niyo po yung mga pagbabahagi ng ating mga kapatid Opo. sa pananampalataya. Opo, Father. Pagkakataon niyo po ngayon, Ate Ellen, para magbahagi ng inyong mga pangwakas na pananalita sa mga tao pong nakikilahok sa atin. Okay po. So, bawat araw na dumaranas tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay, tulad nga ng pandemic na ito, alam po natin na mahirap, lalo po hindi po natin alam kung hanggang kailan po ranasan. Basta manalig lang po tayo at kumapit sa Diyos. Hilingin po natin sa Kanya, sa ating mga dasal na ibigay po niya sa atin ng pag-asa, mahanap po natin pag-asa na nadulot po niya, matagpuan po natin siya, yung kanyang pagmamahal, yung kalinga sa bawat tao, bagay, sitwasyon na hinahayaan po niyang dumating sa ating buhay, that will make us a better person bawat araw, or even bring out the best in us sa panahon na ito. So, huwag po sana tayo laban lang. Tapos din po ito at mapapagtagumpayan po natin na kasama po natin ang Panginoon. Yan lang po, Father. Salamat po. Salamat din po, Ate Ellen, no, sa inyo po mga pagbabahagi at sa pagtanggap syempre po sa pagkakataong ito na makabahagi namin kayo sa ganitong klaseng online page. Marami po salamat, Father. At sana po, Ate Ellen, ay patuloy po tayo magkasama, lalo na sa paglalakbay sa ating pananampalataya. Iingat po kayo palagi
At lagi niyo pong tatandaan na pinagdarasal ko po ang inyong pamilya simula pa po nung nakilala Maraming ko pong kayo. salamat. At Yes po, salamat po. Patuloy po ako makikilakbay sa inyo. Ellen, Thank you tapusin po po, natin Father. itong ating bahaginan sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabayan niyo po ako. Okay po. Mga Okay kapatid, po. sama-sama po natin ilagay ang ating mga puso't kalooban sa pakikipagtagpo sa Diyos na siyang patuloy nating inuwian, pinasasalamatan at pinupuri sa maraming magagandang pangyayari sa buhay natin. Higit kaysa sa mga di magandang kaganap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Ama, salamat po muli at kami ay nagkaroon ng pagkakataon para sa isang pagbabahaginan. Salamat sa mga taong sinusugo mo upang magkaroon ng kakayahan na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa isang simple at payak na paraan. Nawa ay patuloy mo po kami papag-alabin lalo na sa pagsasabuhay ng aming ugnayan sa iyo. Ugnayan sa iyong anak na si Jesus. At ugnayan siyempre sa diwa ng presensya ng banal na Espiritu. Nawa ay lagi mo po kaming dulutan ng mga biyaya na aming kinakailangan upang sa gayon kami ay laging makaganap sa iyong paanyaya sa amin lalo na sa diwa ng pagmamalasakitan, pagdadamayan, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa't isa sa ganitong mapanghamong sitwasyon ng aming buhay at ng aming lipunan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa inyo pong lahat, lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po'y dumaranas ng isang pandemya. God bless you and good night.